Don't say goodbye. Ayan. Tuloy natin, tuloy natin. It's hard to let you go. Mamili ka na no. Ang dami na nagpapaalam po mga kapambira. Ang dami na nagpapaalam. Nagpapaalam na po kay Michelle Japina. Disappointed. Ayaw nyo rin ba? Ayaw nyo ba na tanggapin or magpatawad sila Tekram? Or ayaw nyo ba na magpakumbaba sila Tekram? Kasi kami na-absorb na namin, natanggap na namin na si Dave kinaya niya na magpakumbaba. Ibig sabihin kayo, ayaw ninyo. Ayaw ninyo na yung idol ninyo ay magpakumbaba at aminin niya yung pagkakamali niya sa social media. Naku, mahirap yan. Let me explain. Let us explain it. Okay, don't say goodbye. Sige, papatay. Okay. Okay, di ba? For example, Tatahi-tahimik lang tayo, di ba? Ano nangyari sa channel ni Wakwak Daisy? Ay, mali ang interpretation mo ng Stoicism. Mali ang, Stoicism. Tama ba? Stoicism is an ancient Greek and Roman philosophy focused on living a virtuous life through reason, self-control. Dapat may reasoning ka, may self-control ka, and accepting what is beyond your control. Kaya mong tanggapin yung mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. Tatanggapin mo yun, pinaniniwalaan mo yun. Ayan, hindi nyo pala nababasa. Okay, anyway, binasa ko na po sa inyo. Ang interpretation ni Japina, yan pala yung interpretation niya. Kinoconnect niya sa pagkawala ng channel ni Daisy. No, it's not beyond our hindi yun beyond ng control natin. Hindi yun beyond. Yun ay control ni Ramin. Nakuha mo? Human control yun. Human manipulation yun. Hindi yun beyond our control. Pag sinabing beyond our control, hindi ginalaw ng tao. Hindi gawa ng tao. Yun ay gawa ng tao. Yun ay gawa ng mga... Yun ay resulta ng kaduwagan. Hindi ka pala talaga marunong, Japina. Tuloy. Eka nga, pag puno na ang salop, kinakalos. Di ba? Akala nila, tatahi-tahimik lang sila kuya. Ay nako, ibang spelling yata yung napuntahan kong Stoicism. Ibang spelling yata. Anong philosophy ba yung sinasabi mo, Japina? Paki-confirm nga. Na anong ibig sabihin pag tahimik ay ano? Iba yata yun. Sige, baka consider na lang natin iba yung pinapakita ko sa inyo na Stoicism. Oo. Its core tenets include the belief that virtue is the only true good leading to happiness, and focusing your own thoughts, judgment, and action is the key to a tranquil life. Iba talaga ang sinasabi ni Japina. Tama naman tong inano ko. Iba talaga. Tek June. Akala nila ganun-ganun lang. Ngayon, pag bumira, di ba? Ngal-ngal. Ngal-ngal. Kaya, eto makinig tayo. Japina, ang meaning ng Stoicism, accepting what is beyond our control. Pag sinabing tatanggapin mo yung mga bagay na beyond or yung hindi mo kontrolado, yun ay hindi gawa ng tao. Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, hindi yun gawa ng tao. Kasi pag gawa ng tao, that's under your control. Kasi gawa yun ng tao eh. Gawa yun ng tao. Pero yung sinasabi doon sa Stoicism, beyond our control, halimbawa, nature, halimbawa, accident, halimbawa, kung ano-ano pa man na hindi gawa ng tao. Kuha mo na. Pero yun ay sinadya, yun ay resulta ng kaduwagan, hindi yun Stoicism. Ay, naku si Japina. Okay, tuloy. Ito mga katekram, di pa man ako nag-uumpisa, sumasakit na puson ko sa inyo eh. Hindi kasi tunay ang paghingi ng tawad, nakangiti-ngiti pa siya parang... hindi daw tunay ang paghingi ng tawad. Mabuti nga yun, humingi ng tawad. Samantalang yung iniidol nyo, wala man lang. Diba? Sabi ko nga, maaring humingi ng tawad sa personal, pero sa camera ayaw. Nahihiya.
Tapos sa camera, sa harapan ng camera, dinidiin pa rin yung bata. Pero maaaring sa personal, humingi sila ng tawad. Napaka-unfair naman nun. Oo. Demonyo na may binabalak. Yeah. I think so. Guys, pwede bang i-share nyo muna to? Babalik ako agad-agad ha. Kasi sige, skip ko na muna to. Ma-jerjer yan si Japina. Matagal, ma-jerjer yan. Skip ko na to. Nagbalik. Puno ng emosyon, yung galit, yung sakit na naramdaman para sa mga natunghayan natin na mga pangyayari, mga hindi inaasahang pangyayari po, seryoso na to, mga hindi inaasahang pangyayari na gagawin o magagawa ni Dave sa Manalastas, na mga wakwak, pinaabot pa talaga sa ganito katagal. No? Pinaabot pa talaga. Sino nagpaabot? Si Dave ba yung nagpaabot sa ganyang katagal? Kayo yung nagpaabot sa ganyang katagal, sinasabi ko na hindi na kailangan dumaan pa yan sa kung saan. Pwede namang ibigay ng voluntaryo yan. Ha? Hindi si Dave yung nagpaabot. Kayo. Kinukumbinsin nyo na wag ibigay. Ibigay nilang sa mas deserving. Ngayon, ibibigay nyo rin pala. So, yan yung gusto nyo sabihin, di ba? Pinaabot pa. Bakit pinaabot pa ng ganito katagal bago? Pinaabot pa ng ganito. Humingi ng sorry, di ba? Bago humingi ng sorry. Yan ay sinabi ko na po dun sa sa live sa vlog ko. Yung sorry na yan is for reconciliation, para matapos na, para ma-stop na, para sa announcement na tumigil ka na, Japina, pero hindi ka tumitigil. Kuha mo na. Kay JC Isaac, may galaw shoutout po. Bakit pinaabot pa sa ganito katagal bago humingi ng sorry? Bakit ngayon lang ito nangyari? At totoo ba to? Di ba? Yan yung mga tanong natin no? Ngayon, question mo pa. Ay, nako. Sige, pagbigyan natin. Kasi kinestyon ko rin naman si Tech John, bakit hindi man lang nag-sorry? Bakit puro sinisisi si Dave? Sige. Ito po, disclaimer. Ayan, ano lang po ito, reaction video. At mamaya po magbibigay po tayo ng sarili nating opinion, sa huli. Okay. Reaction video, opinion, sige. Kung saan lang daw, prodigal son. Ang prodigal son. Ito nila to, may anak that's why. Okay, ayan. Kinuha niya yung key points na prodigal son. Okay, tuloy. Kasi ito, kaya po sa natag po naman. Based po sa pinatawag na. Ayan, ito po yung ibang clip na kinuha natin, yung mga important clip na nakapagpataas ng kilay sa lahat. Unang-una, syempre, nang makita natin na kasama nila Tech Jun, si Dave, at ayun nga, basta madami tayong hindi inasahan. Pero ito po, masasabi ko lang mga katekram, wala munang iwanan. Wala daw munang iwanan. Ibig sabihin, may plano na si Japina. May plano na. Nakaplano na si Japina. Pwede na. Sa bagay, sinabi na nga ni Tech John, pwede nang bitawan. Wala na. Hindi na kailangan kasi nag-uusap na nga sila sa legal. Hindi na kailangan ng Japina. Nag-uusap na sa legal eh. Ine-interpret ko sa iyo yung sinasabi ni Tech John para maintindihan ninyo, mga defenders. Para maintindihan ninyo, kasi ayaw ni Tech John magbigay ng direktang mensahe sa inyo. Pinapaunawa ko sa inyo na yung mensahe ni Tech John, pwede nyo nang bitawan kasi hindi na nga kailangan. Kasi nasa legal na yan. Tuloy. Okay, magtiwala po muna tayo na meron ngang mga bagay na hindi pwedeng i-disclose. Naintindihan niyo po yung salita. May mga okay. Ang i-disclose, no? At bago po, alam ko naiinip na kayo, gusto niyo nang agad-agad bigyan ko to na reaction, di ba? Gusto niyo agad-agad gusto niyo. Nako. Gusto niyo agad-agad. Ikaw yung may gusto niya na gusto mo agad-agad mag-reaction ka kahit hindi mo muna inunawa. Hindi man lang kayo nagpahinga ng mga isang araw. Maghalo-halo na yung emosyon natin dito. Pero ito pa, bibigyan ko kayo ng clue, mga ka-tekram. Andyan po ang kapobre, Kuya Peter Rivero natin. At hindi po madidihado dito. Ang ating tate tekram. Base kay Kuya Peter Rivero, yung nag-seminar ninyo. Yung tulog na nagsiseminar. Okay. Sige. O ang ating tekram community. No? Hindi po natin yan papayagan. Kaya mamaya po, pag yari natin panoodin ito, may sasabihin po ako sa inyo, okay? Sige. Ano yung sasabihin mo? Papakinggan namin. Ayan. Ayan. Skip ko na po yung video yung piniplay niya kasi napakinggan na natin yan. Kung saan lang daw. Sa kwento. Ayan. Prodigal son ang pinag-uusapan dyan. Okay, dito sa parte na to, mga
mga katekram, sinabi ni Dave na para lang daw pong sa kwento ng isang prodigal son. So dito po, kumbaga, inano niya yung sarili niya, inihalin tulad niya sa kwento ng prodigal son. Mega love shoutout po 757 Libon. Inihalin tulad ni Dave yung sarili niya sa kwento ng prodigal son. Okay. Na-topic ko na yan sa vlog ko kanina. Na po kayo mag-isa-isa. Okay? Inihilin tulad niya yung sarili niya sa kwento ng prodigal son. So, ibig sabihin, yun daw anak, alam niyo na yun sa mga nakakaalam po ng... Hindi alam ni Japina yung kwento ng prodigal son. Hindi alam ni Japina yung kwento ng prodigal son. Hindi niya kayang ikwento. Hindi talaga to nagbabasa. Ay, nako. Sige. Ng kwento, taas ang kamay. Di ba? Yung anak na suwail sa magulang na etc. Ay. Hindi mo na i-detalye. Sige, bigyan kita ng brief context, Japina. Yung kwento ng prodigal son, may dalawang magkapatid. Siyempre, may magulang yon. May dalawang magkapatid, yung magulang nila mayaman. Tapos, hindi pa namamatay yung magulang niya, kinuha na niya yung mana. And bunso yan bunso yung prodigal son. Hindi pa namamatay yung magulang niya, kinuha na po niya yung mana nung para sa kanya. Kinuha niya doon sa tatay niya. Tapos, in short, naglustay siya ng kayamanan, nilustay niya. Kasi kinuha na niya yung mana niya in advance. And remember, hindi pa namamatay. Sa ating kultura, nagkakaroon tayo ng mana kapag namatay na. Pero doon, in advance po yung mana. And nilustay. Hanggang sa naubos ng babae, bisyo lahat, bisyo. Tapos hanggang sa naubos yun, nagtrabaho siya, nagpapakain na lang siya ng baboy to the point na mismong pagkain ng baboy gusto niyang kainin sa sobrang hirap. Tapos, na-realize niya na mabuti pang bumalik siya doon sa tahanan ng kanyang ama, kahit papano doon, marami doong alipin, sabi niya, kahit alipin na lang, pagbabalik niya, yun na lang yung posisyon na gusto niya. Kasi hindi na siya karapat-dapat maging anak. Okay? Yun yung realization nung anak. Tapos, yun yung niya, bilang alipin na lang para hindi lang siya magutom. Pero pagbabalik niya, open arms siyang tinanggap nung kanyang tatay, automatic ipinaghanda, sinuotan ng mamahaling kasuotan, ibinigay yung singsing, walang sumbat, walang tanong-tanong, nagdiwang sila sapagkat bumalik yung kanyang anak. Okay? Yun po yun. Yung kwento na yun, basahin nyo na lang po. Basahin nyo po, nasa gospel po yun. Nasa gospel yun. Ano po nun ay si Jesus Christ mismo ang nag-i-illustrate nun, nagtuturo sa mga alagad niya. Okay? Basahin nyo po, nasa gospel po yun. To be specific, sige, maging specific tayo para alam natin. Ito, prodigal. Ayan. To be specific po, ay matatagpuan po natin yon sa matatagpuan po natin yon sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. So yun po, para specific alam natin. Luke chapter 15 verse 11 to 32. Okay, tuloy na tayo kay Japina. At least alam mo na, Japina. Ngayon alam mo na. Okay. Di ba? Hindi ko ansab ang mga defenders ng Tekram channel lang. Sad to say goodbye, hindi naman ako. Yan, pag hindi nyo po kasi alam yung istorya ng prodigal son, ang iisipin nyo lang, meron lang anak na suwail. Ang iisipin nyo lang ganun. Kapag hindi nyo alam yung whole context nun, ang iisipin nyo lang, suwail lang, meron lang anak na suwail. Pero, pag nalaman nyo po yun, pag nabasa nyo po yun, hindi lang yun basta patungkol dun sa anak. Yun ay patungkol din dun sa ama. Patungkol din dun sa ama na handang magpatawad at handang kalimutan ang lahat. Tatanggapin niya yung anak niya. Yun ang kwento nun. Hindi yun patungkol lang dun sa anak na suwail. Hindi lang yun nakapokus dun. Although ang title nun ay Prodigal Son, pero dapat maintindihan ninyo na meron yung anak, may anak na prodigal, merong tatay, meron ding kapatid. Na kung ginagamit nyo yung istorya ng prodigal son para idiin ang isang tao, dapat kung gagawin nyo yun, ididiin nyo yung isang tao na prodigal, dapat kayo, siguraduhin nyo na kayo ay katulad nung ama. Dapat kayo ay katulad nung ama. Baka kayo ay katulad nung isang kapatid na parang nagalit siya at bumalik pa yung kapatid niya.